Magandang araw po muli mga kababayan. Naririto naman po inyong lingkod upang talakayin po ang kaganapan dito sa ating bayan. Marami po ang kinakabahan sa mga napipintong kaguluhan at dito sa West Philippine Sea. Marami pong nagbabalita, lalo na po sa social media, mga vlogger, sa mga balita na sa napipintong giyera na magaganap sa sa West Philippine Sea. Dahil sa West Philippine Sea, dahil sa pambubuli nitong China sa ating bansa. Hindi na po mauulit ang ginagawa nitong China sa pambubuli sa ating mangingisda dito sa West Philippine Sea at ang pagbobomba nila ng water cannon sa ating Philippine Coast Guard, sapagkat nagbanta na po ang Amerika, India at lahat ng kaalyadong bansa ng ating bayan na pag muling gumalaw ng masama ang China, sila na po ang makikipaggera sa China. Hindi po magagawang makipaggera ng China sa ngayon po sa dahilang baksak po ang kanilang ekonomiya. Lalo lang po silang madudurog. Alam na alam po nila yan. Madudurog po sila. Kaya sila po kinakabahan sa nangyaring nakita nila ang pagsuporta ng mga kaalyadong bansa ng ating bayan. At hindi po nila hahayaang pati ang artificial island na kanilang ginawa po sa West Philippine Sea ay mababawi po natin pa nagkatuloy pong nagkagulo sa West Philippine Sea. Magkakaroon lang po ng lakas ng loob ang China kung ito po yung udyukan ng North Korea at Russia at iba kaalyadong bansa nito. Itong mga utak-biyang mga komunistang bansa ay walang magawa kundi puro kaguluhan at puro kawalangyaan. At tayo po, ayon sa aking pananaw, mga kababayan, ay huwag tayo pong gaanong mabahala sapagkat hindi po na muling gagalaw itong bansang China na walang alam lamang po kundi mambuli at kayang-kayanan ang mga bansang kanyang inaapakan. Ito naman po ating dating Pangulo ay nakakagulat po ang kanyang mga pinagagawa. Sayang na lang po ang aming suporta sa kanya nung mga nakaraang panahon ng kanyang panunungkulan. Siya po sabi pa na mabuti pa po daw na tayo ang ating bayan ay maging probinsya na lamang ng China. Talaga po namang nawala po ang aking paghanga sa kanya sa kanyang pinagagawa.
at may balak pa po silang mag-ama na tumakbo sa susunod na halalan. Mga kababayan, sana po kayo matauhan katulad po ng ibang mga ating kababayan na mga dating Marcos loyalists ay natauhan, ngunit ngayon ay nasa panig naman po sila ng mga Duterte. Ganun din po ang kalalabasan. Naalaman nila na may katarantaduhan sa mga Marcoses. Ngayon naman po ay dumikit naman po sila, pumalit po sila sa mga Duterte. Wala po silang mapagbalingan na kung saan po sila talagang kakatig. Wala pong katapusan ang pagbabangayan nitong mga Duterte, mga Marcos loyalists na patuloy pong nagtutuligsaan, paninira. Hindi natin malaman kung sila po yung mga bayaran ng mga politiko na kanilang pinaglalaban. Ang sa akin naman po wala po sa ating kung sino po kanilang kinakatigan. Ang sa akin lang po, ang dapat po nating isipin, ang lagi po sa isip nila ay yung kalagayan ng ating bayan. Sa ikabubuti po ng ating inang bayan. Wala pong pinagkaiba na naman. Ulitin ko na naman po ang istorya noong panahon ng kasikatan po ng Noranyan at Bilmanian. Wala po silang pagkakaiba talaga. Halos silang magpakamatay, halos magkandara pa sa pagsuporta sa kanilang mga iniidolo. Yung mga Duterte at Marcos. Wala po silang pagkakaiba. Ang kanila pong mga utak, ang kanila pong pag-iisip, hindi natin maintindihan. Ngunit kung lagi nilang sa isip ang kalagayan ng ating bayan. Hanggang sa ngayon po ay nasasadlak sa kahirapan at wala pong pagbabago ang takbo ng ating kasulukuyang inang bayan. Wala pa po tayong makikitang mga politiko na talagang karapat-dapat maglilingkod ng walang pag-iimbot sa ating bayan. Tatatlo pa lang po ang ating napapurihan ng mga makabayan. Yan po ay sila Mayor Vic Soto, Congressman Busita, at Senador Rapi Tulfo. Sa kasalukuyan, ang Senador Rapi Tulfo ay nakasalang sa hindi magandang pinaupuan. Sadyang ganyan ang pangyayari.
hindi po tayo sumasang-ayon kung siya man ay may nagawang kasalanan. Ang kanyang nagawa po ay inaano ko pong nagkamali po siya talaga sa kanyang sa garong pangyayari sa isang sundalo po na kanyang nabigyan ng hindi magandang judgment. Kaya yun po ang kanyang pagkakamali. Pero hindi pa rin po masasabi natin hindi siya makabayan. Nasa listahan pa po natin siyang makabayan sapagkat yung kanyang pagkakamali ay ito po ay ating mapapatawad sapagkat sadyang nagkakamali po talaga ng pagdidesisyon ang kahit sino po sa atin. Kahit sino po sa atin ay meron po tayong mga desisyon sa buhay na ating pong masasabing nagkamali po tayo ng pagpili ng ating mga desisyon. Kaya dito po ay ating pong mapagbibigyan sa Senador Rapi Tulfo. Ayaw naman po sa walang tigil na pagbati ko sa kanya. Maano po natin na may kasama na pong politika. Dahil si Senador Rapi Tulfo ay nasarvey po sa darating na eleksyon na siya po ay nangunguna sa mga Duterte kay Vice President Sara Duterte. Nung una po, talagang sobra po ang suporta namin sa mga Duterte kay Vice President Sara Duterte. Talagang ako po ay lagi pong nagsasalita sa bawat kaganapan sa aming samahan tungkol sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang eleksyon na akala namin ay tatakbong presidente. Ang sabi ko sa aming samahan, sa namumuno noon na nangangasiwa sa pagtakbo ni Sara Duterte, ang aking binitawang salita, kung si Vice President Sara Duterte ay hindi tatakbong presidente, kung kanyang susuportahan ay si Bongbong Marcos, ang wika ako'y aalis na sa samahan. Sapagkat ako'y naniniwala na ang sino man pong tao, ano pong man ang katayuan sa buhay,
pag ikaw po ay nasilo ng droga, hindi ka magiging magandang pinuno ng kahit anong samahan. Kaya sa ngayon po, ang akin lang pong pasasalamat sa nakaupong presidente ay ang kanyang pakikipaglaban dito sa West Philippine Sea. Kaya sana wala po tayong hinihiling. Kung siya po ay magpapatuloy ng kanyang magagandang gawain, ay atin po siyang susuportahan. Ngunit nakikita po natin sa kasalukuyan ay siya nakatuon lamang po sa West Philippine Sea. Ngunit ang hindi niya pinagtutuunan ngayon ay ang pinagbabawal na droga. Kaya nag-iisip po ang karamihan na talagang may kaugnayan siya sa paglaganap ng droga. At sana po'y mapagbago niya ang takbo ng ating pamumuhay dito sa ating bayan. Kahit po ayaw ko sa kanya, kung siya naman po'y makakagawa na ikabubuti ng ating bayan, susuportahan po natin siya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa munti kong channel. Sa muli po natin pagpapanayan.